Sa isa pong sulat na ipinadala ni San Pablo upang basahin sa mga mananampalataya sa Epeso, tinawag niya sila na mga santo at mga tapat kay Kristo Jesus. Ang tinutukoy niya po rito ay hindi yung mga tao na kinanonize o itinanghal bilang mga santo ng isang partikular na sekta ng relihiyon pagkatapos na sila po ay mamatay bilang mga martir. Sa halip, ang tinutukoy niya po rito ay yung mga tao na aktual na buhay doon sa Epeso ng mga panahon na yon. As for me, I will behold thy face in righteousness. Alam niyo po ba na ang ibig sabihin ng salitang Griego na hagios na ginamit sa Bagong Tipan ay saint o santo, consecrated one o banal, or set apart one o isang buhay na ibinukod. Sa madaling salita po, tinawag ni San Pablo yung mga mananampalataya sa Epeso bilang mga buhay na santo dahil isinet apart o ibinukod nila yung kanilang buhay, yung kanilang lifestyle para po sa karangalan, sa kaluwalhatian at sa kaluguran ng Diyos. At ito po ay isang kusang resulta ng kanilang pananampalataya kay Kristo Jesus. I will be satisfied when I awake with thy light. Sila po ay maihahalin tulad doon sa mga espesyal na kasangkapan na nandoon sa tabernakulo sa Lumang Tipan na pwede po lamang gamitin exclusively para po sa paglilingkod at pagsamba sa Diyos. I want to be just like you, Lord. Faithful in Christ Jesus, tapat kay Kristo Jesus. Ito po ang pinakasusi dito. Hindi po sinabi na faithful outside of Christ Jesus. So ang ibig sabihin po nito, yung kanilang buhay, yung kanilang lifestyle, ngayon ay pinapamahalaan na at nasa ilalim na ng jurisdiksyon o sakop at standard o pamantayan ni Kristo Jesus. Naniniwala po ako na si San Pablo ay mas qualified or mas angkop kaysa kanino man sa atin na magturo patungkol sa bagay na ito, sapagkat siya po ay naging apostol ayon sa kalooban ng Diyos at hindi ayon sa kalooban ng tao. Ganon din ang resurrected Christ o yung nabuhay na mag-uli na Kristo ay personal na tinagpo siya at tinuruan. Sana po itong sulat na ito ni San Pablo ay magbigay sa atin ng ibayong liwanag at magpalawak pa ng ating pangunawa patungkol sa paksang ito o tungkol sa salitang santo. Ayon po kay Vernon McGee, isang Bible teacher, meron po daw dalawang uri lamang ng tao sa mundong ito, the saints and the ain'ts. So, ang takeaway po natin sa pag-aaral natin ay ikaw ay isang santo kung ang iyong pananampalataya is in Jesus the Christ, not out of it. At kung ikaw ay isang buhay na santo sa kapanahunan ito, ito ay makikita sa pamamagitan ng iyong buhay, ng iyong lifestyle na nakaset apart o nakabukod sa isang paraan na kinalulugdan ng Diyos.